Isang mabiyaya at pinagpalang araw po sa bawat isa, sa ating mentor at sa kanya pong may bahay, Pastor Rasmin, at higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa daily live streaming. So, ang tatalakayin ko po ngayon sa hapong ito ay characteristic of a true son. Pag sinabi pong son means maturity. Amen. At hindi po madaling maging mature. So nangangailangan po tayo ng mga pagtagapagturo na magtuturo sa atin upang maging matibay at matatag po tayo, lalo na tayo mga pastor. Amen. So nangangailangan po tayo na kung saan spiritual leader o spiritual father, no? Na may kakayahan magturo sa atin at meron din pong kakayahan na disiplinahin po tayo. Kaya sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, so Christ himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and teacher. Ano na po yung purpose kung bakit nagbigay siya ng mga ganitong tao? Ang sabi po rito, to equip his people. To equip his people for work of service. Kung wala po itong mga tao ito, hindi po tayo may equip. Amen? Ang sabi po rito, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen? So, kailangan pala nating maging mature, no? Para ma-attain po natin the whole measure of the fullness of Christ. Hallelujah. At di po madali ito. Sabi ko nga po kanina, nakangailangan tayo ng mga tagpagturo na magtuturo sa atin upang patibayin tayo. No? At pag nagkakamali po tayo, dinidisiplina po tayo. So, characteristic o patrusa, ito po ay maging guideline po sa bawat isa sa atin para lakaran po natin ang mga pamantayang ito para maging isang mabuting spiritual son po tayo. At magawa po natin yung mga tungkuling iniatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, number 1, ang sabi po rito, a true son is willing to receive warning and discipline from his spiritual father. Amen? Pag sinabi pong warning, babala. No? At pag di sinabing disiplina, talagang kailangang supilin tayo. Amen? Kaya pasalamat po tayo, meron po tayong spiritual father na kung saan nagtuturo sa atin. Hindi lang siya nagtuturo, binibigyan po tayo ng warning para madisiplina po tayo. No? A true son is willing to receive warning and discipline from his spiritual father. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 4:14, I am not writing you this to shame you, but to warn you as my dear children. Kaya pala tayo binibigyan ng warning, no? Kasi tinatanggap niya tayo bilang tunay na mga anak. Katulad po ni Apostol Pablo, sinulatan niya si Timothy, no? Bilang pagpapakita ng pagmamahal niya kay Timothy. Amen? Sabi po sa Tagalog, ito isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong anak. So, makikita naman natin, no? Sa ginagawa po ng ating spiritual father, no? Sa kanya po mga pagtuturo, may pagsaway. Amen? May pagsaway. Hallelujah. At sa ganung mga pamamaraan, natututo po tayo. Kung hindi man direktang tayong sinasaway, dinadaan niya sa mga pagtuturo para maging maganda at maayos yung iglesia na pinangungunahan po natin. So ano ba yung purpose ng discipline? Ang sabi po rito, purpose of discipline. Ang sabi po sa Proverbs 12:1, to learn. Sabi po rito, to learn, you must love discipline. Amen? Para matuto pala tayo, no? At magawa po natin yung pinagagawa ng Diyos, no? We must love discipline. Kasi kung walang tao magdidisiplina po sa atin, no? Kahit mali yung ginagawa po natin, tuloy-tuloy pa rin eh. No? Pasalamat na lang tayo, meron tao na kung saan ginagamit ang Diyos para ituwid yung ating mga pagkakamali. Amen. Proverbs 13:1, a wise child accept
a parent's discipline. Amen? So yung palang pagtanggap ng mga pagdidisiplina, isang pagpapakita na sabi po rito, a wise child accept parents, isang pagpapakita na tayo ay matalino. Amen? Wise. Pero kung nire-reject mo, no, yung disiplina, kung nire-reject ng isang bata ang disiplina ng kanyang magulang, ito yung pagpapakita ng kawalang respeto at kawalang ng kaalaman. Amen? Kaya sabi rin po dito sa Proverbs, sabi po sa Hebreo 12:7-11, sabi po rito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, dahil dito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Amen. So tanggapin po natin ang mga pagdidisiplina. Minsan tayo bilang mga nung bata pa tayo, kapag tayo po ay dinidisiplina, nagkakamali, pinapalo po tayo. Hindi tayo pinapalo ng Diyos para saktan, para turuan. Amen. Para ituwid sa mga pagkakamali. Kasi pag walang pagpalo, no, pag walang pagdisiplina, ay talagang maliligaw ng landas ang isang bata. Hallelujah. Alam mo naman natin ng isang bata, no, dahil sa kawalan pa ng kaalaman, no, minsan lumalakad sila sa maling landas ng buhay. Amen. Tayo din po minsan, no, akala natin, alaman natin ang lahat ng bagay. Kaya nangangailangan tayo ng isang tao na kung saan magmamalasakit sa atin, magtuturo sa atin, sasawin tayo kung tayo nagkakamali. Amen? Bilang pagpapakita, no, ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Sabi po rito, kung ang pagdidisiplina na ginagawa ng lahat, na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Amen? Hallelujah. So, ang pagdidisiplina ang ginagawa sa atin, ito yung pagpapatunay na tayo ay kinikilalang tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng patuwid na pamumuhay. Maliwanag po ang sinasabi sa Biblia. Ang pagtutuwid po, no, ay pag-akay sa atin para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Number 2, characteristic of a true son. A true son knows that he only have one spiritual father. Katulad po sa buhay natin bilang tao, isa lamang yung ating tatay. Hindi pwedeng maraming tatay. Hallelujah. No, all truth is parallel. Kung isa lamang ang tatay natin, sa physical dapat isa lang din ang tatay natin spiritually. Iisa yung kinikilala nating spiritual father kasi magiging magulo pag marami. Ang sabi po rito, even though 1 Corinthians 4:15, even though you have 10,000 guardian in Christ, you do not have many father, for in Christ Jesus I become your father through the gospel. Amen? So, dapat ang kinikilala nating tatay, isa lang. Katulad po sa physical, hindi pwede na yung mga tiyuhin natin, no? Kilalanin nating tatay. Isa lang, yung tunay na tatay po natin. At ganun din po sa spiritual. Amen? Isa lamang ang dapat kinikilalang tatay. No? Isa lamang ang tao na kung saan nagbibigay sa atin ng disiplina. Kaya pag dinidisiplina po tayo ng ating tatay spiritual, nire-respeto natin siya, ginagalang natin siya. Amen. Tinatanggap natin yung mga pagdidisiplina po sa atin. Amen. Sa Tagalog po, kahit magkaroon kayo ng 10,000 tagapagturo. Amen. Marami tayong napapakinggang mga tagapagturo.
No? Pero isa lamang ang dapat kilalanin nating spiritual father. Amen? Ang sabi po rito, iisa lamang ang inyong Ama. Hallelujah. Sapagkat tayo'y naging mga anak, sapagkat kayo naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangangaral ko sa inyo. Hallelujah. Maliwanag. Tayo bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, iisa lang ang kinikilala nating mentor, isa lang ang kinikilala nating spiritual father. Amen? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mayroong tao na kung saan nagtuturo sa atin ng mga prinsipyo na dapat nating daanan, dapat nating lakaran, hallelujah, mga pamantayan na kung saan para maging matagumpay, magawa po natin yung mga tungkuling iniatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Number 3, characteristic of a true son. A true son knows that his father is the source of his spiritual nourishment. Amen? So, napakahalaga na maintindihan po natin yun. Dapat isa lang. Yung ating spiritual father na siya ang source ng ating spiritual nourishment. Ano ba yung purpose? Kung bakit tayo kumakain? Para lumakas yung ating physical na katawan. Amen? Hallelujah. Bakit pa tayo? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Bakit ba pinapakain natin yung ating mga anak? Hindi lang para lumakas. Hindi lang para matuto. Pinapakain natin ang ating mga anak upang makatiyak tayo na anumang ipagawa natin sa kanila ay magagawa po nila. Amen. Ganon din ang purpose. Amen. Kung bakit tayo may spiritual father na siyang source ng ating spiritual nourishment. Amen. Siya ang nagtuturo sa atin mga prinsipyo ng Diyos na dapat nating lakaran. Bakit? Para magawa po natin anumang ipapagawa po sa atin ng Diyos. Amen. Kaya sabi po rito, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I become your father through the gospel. Amen? Hallelujah. Dapat, ang kinikilala nating father, siya rin, ang kinikilala nating source ng ating spiritual nourishment. Upang magkaroon po tayo, maging malakas po yung ating spiritual muscle. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Number 4, a true son imitate his spiritual father. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4:16, therefore I urge you, imitate me. Hallelujah. Ibig sabihin, tularan natin yung ating spiritual father. Wala tayong ibang tutularan. Hindi, katulad po sa physical, hindi natin pwedeng gayahin yung ating mga tito. Yung mga tao na kung saan malalapit sa atin. Iisa lang ang dapat tularan po natin yung ating tatay. Ganon din po sa spiritual. Kaya po si Apostol Pablo may lakas ng loob na sabihin, imitate me as I imitate Christ. Ang sabi po sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I also imitate Christ. Kung ano yung ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Amen? Yun po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At kung anong nakikita, kung ano yung sinasabi ng Ama, yun din ang sinasabi ng anak. Ganun din po tayo. Bilang pagpapakita ng pagsunod at pagkilala natin sa ating spiritual father, kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung pagkatao niya, dapat ini-imitate, ginagaya po natin. Amen? Kaya sabi po rito sa NIV, follow my example. As I follow the example of Christ. Hallelujah. Maliwanag po mga kapatid. Number 5, a true son is secure in the love of his spiritual father. Basahin po natin ito. 1 Corinthians 4:17. Dahil dito, pinapunta ko riyan si
Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak. So makita po natin, ipinakilala ni Apostol Pablo, no, si Timothy bilang minamahal, no, at tapat na anak. Amen? So tayo pala bilang spiritual son, no, o meron tayong kinikilalang spiritual father, no, dapat maging tapat po tayo, no, sa ating spiritual father. Sabi po rito, anak sa Panginoon, paalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay, no, sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga prinsipyo rin yan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Amen? Paano po natin masisecure yung love of our spiritual father? Dapat tayo obedient. Amen? Kita nyo, si Apostol Pablo, pinadala niya, no, si Timothy. No? So, kapag tayo inuutosan ng ating spiritual father, no, ipakati natin, no, bilang respeto at paggalang sa kanya, sumunod po tayo. Amen. Ano pa? Dapat maging faithful po tayo, mga kapatid. Bilang mga manggagawa, hallelujah. Maging faithful po tayo sa ating spiritual mentor, sa ating spiritual father. Ano ba? Trustworthy. Maging tapat po tayo. Bilang pagpapakita ng tamang pagsunod at respeto, no? Bilang pagrespeto at paggalang dahil mahal niya tayo, dapat maging matapat po tayo, trustworthy. Ano pa? Know how to follow the instruction. Matuto tayong sumunod kung anong instruction ng ating spiritual father, gawin po natin, sundin natin siya. Amen? Hallelujah. Ang sabi po rito sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, no, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Hallelujah. Bilang pagpapakita, no, at pagrespeto at masecure po natin yung pag-ibig ng ating spiritual father, dapat sundin natin. Amen? Ano mang iniutos niya? Ano mang ipanagagawa niya? Matiyak po natin na magagawa po natin. Amen? Hallelujah. Ang sabi po sa English, if you love me, keep my commandment. Oh, hallelujah, rabaya syakarabahande. Ito po yung mga turo, mga pamantayan, mga guidelines na dapat nating lakaran upang makita sa atin na tayo nga ay totoong anak. Amen? Number 6, a true son is a model of faithfulness to the Lord and His spiritual father. Makita yung faithfulness natin, yung katapatan. Bilang lingkod ng Panginoon, hindi lang sa ating Panginoon, maging sa ating spiritual father. Hallelujah. Kasi tandaan po natin, ang ating Panginoong Kristo Kristo ay hindi natin nakikita. Naglagay ang tao, naglagay ang Diyos, no, na magpapastor sa atin. Kung tayo ay pastor, dapat meron ding nagpapastor sa atin. Amen? At maging tapat po tayo doon sa tao na ginagamit ng Diyos para turuan tayo, para disiplinahin po tayo. At pag ginagawa po natin yan, makikita rin po natin yung pagsunod ng mga tao na kung saan iniligay ng Diyos sa ilalim ng ating pamamahala. Amen? Dadaloy po yan eh. Pero kung walang nagtuturo sa iyo, walang nagdidisiplina sa iyo, no, walang nagkokontrol sa buhay mo, paano ka magtuturo ng submission? Amen? Paano ka magtuturo ng obedient? Kung hindi man nakikita sa iyo yung pagsunod, yung tamang pagsunod sa iyong spiritual father. Hallelujah. Kaya mahalaga pala talaga, meron talagang bilang pastor, may nagtuturo sa atin, meron tayong spiritual father. At nakikita ng ating mga membro, yung tamang pagsunod, parang tamang respeto, tamang submission. Amen. Paano tayo magtuturo ng submission kung wala naman tayong tao na pinagsasubmitan? Amen? Kaya napakaganda po ng mga qualities, mga halimbawang ito na ipinapakita
ng Biblia. Ang sabi po dito, for this reason, I am sending you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. Hallelujah. He will remind you, no, of my way of life in Christ Jesus, no, which agrees with what I teach everywhere in every churches. Hallelujah. No, ipakita po natin, una sa Diyos, at sa tao na nagtuturo sa atin bilang spiritual father. Ipakita po natin yung katapatan po natin. Amen. Maring minsan, mayroong mga lugar na doon tayo nagmi-mission. No, ipakita natin yung pagiging mabuting pastor, pagiging mabuting lingkod. Kasi pag nasira po tayo, kasama yung pangalan ng spiritual father po natin. Amen. At hindi po tayo makakarating sa lugar na pinapuntahan po natin, no, kung walang spiritual father na magsesend sa atin. Amen? Ano pa? Number 7. Pang-7. Basahin po muna natin ito. Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo. No? Ang nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos, isipin ninyo kung paano sila namuhay. Hallelujah. At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Tutularan daw po natin yung pananampalataya na kung saan nagturo sa atin. Nagdidisiplina sa atin. Kailangan natin gawin ito bilang pagsunod sa itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya hindi pwedeng sabihin natin, ako lang at ang Diyos. May ginagamit ang Diyos na magtuturo sa atin upang maging maliwanag sa atin ang mga prinsipyo at pamantayan ng Diyos. Kasi kung walang magtuturo sa atin, hallelujah, kala natin marami na tayong alam. Ang sabi lagi ni Pastor Wilbert, no? Kung gaano karami ang iyong alam, mas marami ang hindi mo nalalaman. Amen? Kaya kailangan merong magbukas ng ating kaisipan, ng ating spiritual eyes, spiritual ear, upang patuloy na maunawaan natin ang mga kapahayagan ng Diyos. Kasi sa sarili natin, marami tayong hindi maunawaan eh. So, kailangan may magbukas ng ating puso, no? Magbukas ng Bible sa atin, upang patuloy na magawa po natin ang tungkuling iniatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, bilang pastor, tagapanguna po tayo. No? At dapat magawa po natin ng tama. Kasi yung mga sumusunod sa atin, hallelujah. Kaya maraming sinasabi sa Biblia, ingatan mo yung sarili. Hallelujah. Kaya pala sabi ni Ezra, tingnan po natin sa Ezra chapter 7 verse 10. Ezra 7:10. Sabi po dito, this was because Ezra had determined to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulation to the people of Israel. So, tinitiyak po niya, no? Determinado siya na aralin ang Biblia at sundin ang lahat ng mga batas. At bago niya, tinitiyak na masusunod at ginagawa niya, no, ang mga batas ng Diyos at saka palang ituturo. Amen? Hallelujah. So, tayo po bilang mga manampalataya, tiyakin po natin. Bago natin ituro, kailangan ipinamumuhay po natin. Hallelujah. At tandaan po natin, kung walang magtuturo sa atin, hindi natin lubusang maunawaan ang sinasabi ng Diyos. Kailangan tayo muna ang unang sumunod bago natin ituro. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Number 7, no, characteristic of a true son. Sabi po rito, a true son represent the life and ministry of his spiritual father. Hallelujah. Basahin uli natin.
1 Corinthians 4:17. For this reason, I am sending you, Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you. Ipapaalala sa inyo. No? He will remind you in my way of life. Hallelujah. Hindi lang itinuturo ni Timothy. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kung ano yung buhay meron si Pablo. Hallelujah. So tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, hindi lamang hindi ang buhay natin ang nire-represent po natin. Una ang Diyos at ng ating spiritual Father. Amen? Hallelujah. A true sons represent the life and ministry of His spiritual Father. So inilalarawan ni Timothy yung buhay na kung saan meron si Apostol Pablo. Representative po si Timothy. No? Kaya kung siya ay nasa harapan ng maraming tao, ang tingin ng mga tao sa kanya ay parang si Timothy. Sabi po rito sa Tagalog, alalahanin ninyo ang dating mga namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. At kung paano sila namuhay, dapat ganoon din dapat tayo namumuhay. Amen? Prinsipyo yan eh. At kapag ito'y nakikita sa atin, ibig sabihin, matured Christian tayo. Hallelujah. Ang akala ng iba, kapag marami ka ng alam, matured ka na. Hindi po. Paano natin maipapakita na tayo matured Christian? Handa tayong sumunod sa spiritual Father po natin. At makikita rin yan sa pagharap natin sa mga problema at pagsubok sa buhay. No? Ano man problema, ano mating sa atin, tatayo pa rin tayo. Kasi bakit? Matibay at matatag po tayo bilang lingkod ng ating Panginoon. Ito yung pagpapakita. No? Tinutularan po natin yung mga tao na nangaral ng unang panahon at ating spiritual Father. Amen? Hallelujah. So, napapasalamat po tayo sapagkat meron po tayo na kinikilalang mentor, spiritual Father, na nagtuturo sa atin ng mga katotohanan at even yung buhay niya ay isang patotoo sa bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakila at makapangyarihan Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo, O Lord, na sapagkat may mga prinsipyo ka, may mga salita ka na dapat namin lakaran. Lord, patuloy mo buksan ang aming mga puso at isipan at kumilos ang banal na Espiritu upang patuloy na magawa po namin ang mga tungkuling iniatang mo sa aming mga balikat. Panginoon, pagpalain mo ang buhay ni Pastor Wilbert, ang kanyang ministry, ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, hallelujah, at magawa niya ang mga tungkuling iniatang mo sa kanyang mga balikat. Ama, salamat, pangin sa mga kapatid po namin, nakinig, bahagi ng pagtutulong ito, O Lord, pagpalain mo rin ang buhay ng bawat isa, maging iglesia na pinangungunahan po niya. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.